Magandang araw po sa lahat mga kaninong. Gusto ko lang i-update ulit kayo sa aking mga alaga dito sa aming farm. So dito po may bago po tayong kulungan ng mga kambing po natin at first time po nilang titira ngayon dyan. So tignan po natin kung magugustuhan po nila kasi hindi po advisable doon sa aking bodega na mananatili po sila ng matagal doon dahil masusuffocate po sila. So, ito po, may ginawa po tayong simpleng pabahay lang po sa kanila guys. So, hindi ko alam kung tama ba ang pagkakagawa ng ating simpleng bahay ng kambing dahil ito po ginamitan po namin ng ano ba tawag dito, cyclone wire at saka mga kawayan po sa mga hayop. So ayan, titignan natin kung okay ba sa kanila ito. Bali, mayroon po tayong 11 kambing. May dalawa po tayong F-series, mga F1 po siguro yun. At mayroon tayong isang bowang. Mayroon din po tayong isang pure breed Anglo-Nubian. At mayroon po tayong 6 na full blood bower guys, at mayroon po tayong isang back or barako na full blood din po. So may 4 po tayong buntis na kambing guys, at sana po pag gabayan po tayo ng Panginoong Diyos at nang sa ganon ay makakapanganak po sila ng maayos dahil sa totoo lang po stress at kung na rin po ang natatanggap ko sa mga alaga kong ito. Kaya lang okay naman, hindi po ako nagsisisi na nag-start po ng ganitong konting goat farming at itutuloy-tuloy ko lang po kasi mali-mali po yung mga tao po nating nakuha noong araw. At doon, gumasto din po tayo doon sa kanila. So, talagang ganun lang. Ginawa ko rin naman yung aking makakaya, pero hindi pa po sapat. So, laban lang. At thank you so much Lord dahil lagi pong nandyan kayo na gumagabay sa amin dahil kahit gaanong gipit or hirap na po ang aking nararanasan ay lumalaban pa rin. So ito guys, yung mga inumin ng aming mga kambing ay may molasses po at konting asin. At ang mga pakain po namin sa kanila ay napier. Mayroon din pong mga ibang klase ng damo tulad ng ipil-ipil, madre de agua at madre cacao guys. So mayroon pa yung tinatawag nila na kamote ba yun? Or bagging. So, ganun lang guys ang ating ginagawa. At mayroon na naman tayong panibagong mga kasamahan sa farm. Bali, from General Santos po yung isa at dala niya na po ang kanyang pamilya. Asawa at isang anak. So sana magtatagal po sila dyan. At mayroon pa po tayong isang taga Pangasinan po from Bani, Pangasinan, si Joshua. At saka yung taga General Santos po ay si Taweng kung tawagin. At shout out po kay Dr. Danny Banjao, kung hindi po ako nagkakamali, from General Santos. Siya po ang nag-recommend kay Taweng. So thank you so much sir, at
sana magpapakabait at magsisipag si Tawing para magtatagal po sa akin. Magtatagal po ang aming pagsasama. So, eto guys, yung bulog natin, nasa 100 kilos po siya. Mabait naman, pero minsan mayroon siyang pagka-kwan din. Medyo matapang. Lalo na yung mga yung sungay. Ito, galing po ito sa HBR farm sa Batangas guys. So, alam nyo na kung magkano ang presyo niyan. At eto nga, dito naman tayo sa mga manok natin guys. Hindi ko alam kung tama ba ito dahil nasa 1 month, 2 weeks old pa lang ang mga manok na ito. Pero pinaliguan na namin guys dahil marami po silang kuto at saka mga payat po sila. So, ganun din ang mga breeders namin. So, ang ginawa po namin ay sinabay ko na rin pong binigyan ng paligo at purga para sa ganon matatanggal po yung mga kuto nila. Ito po ang klase po ng mga manok na ito ay Rhode Island Red Dark Mahogany guys. So sa mga nakakaalam, alam po nila kung magkano ang mga ganitong klaseng manok. At marami po tayong pisa or nag-incubate po tayo ng mga itlog noon at ngayon po ay malalaki na po sila. Nasa weekdays na po sila. So sa mga interesado dyan, mag-comment lamang po kayo or i-PM nyo po ako. At kami po ay magbibigay ng malaking discount po. Hindi po ako magbibigay ng kung magkano po yung bili ko sa kanila. Hindi po ako magbebenta ng ganong kamahal po. So siguro po ako yung magiging tulay ng mga kapwa nating farmers na gustong mag-alaga po ng mga ganitong klaseng alagain na hindi po nila kayang i-shoulder po kung magkano po yung mga presyo ng mga ganitong klaseng alaga guys. Kahit na po yung mga kambing natin guys. So sa mga subscriber ko dyan, followers, share po sa mga kakilala ninyo. Kung may mga kakilala po kayo na nagbabalak po na mag-alaga ng mga ganitong klaseng hayop na nag-aalangan po sila dahil po sa presyo po ng mga ganitong alaga guys, ako ay magbibigay ng malaking discount. So eto, paliliguan din natin yung mga breeders natin. So pansamantala po muna silang matitigil sa kanilang mga pangingitlog guys dahil magpupurga po tayo, magpapaligo at tuloy-tuloy na rin po natin yung tinatawag nila na ano ba yun? Hindi ko na matandaan. Yung bibigyan po natin sila ng Premoxil. So hindi ko alam kung after 2 weeks ay mangingitlog po sila ulit. So maganda naman guys yung mga kulay nila kasi yun ang mga talagang kulay ng mga manok na magaganda, yung kumikintab at dark na dark. So tignan po natin kung ano po yung magiging resulta ng ating biglaang pagpapaligo sa kanila guys. So eto yung mga kasama natin sa farm ngayon, sila ang gumagawa at nagbibigay din lang naman tayo ng instruction sa kanila at kahit paano po mayroon po silang mga experience na rin sa farming pero hindi lang sila masyadong expert kumbaga. Pero may mga nalalaman na rin po sila. Lahat-lahat, all around po sila. So sana magtatagal sila sa akin. At syempre naghahanap din naman po ako talaga ng mga tao na mapagkakatiwalaan, yung alam na nila yung ginagawa nila at yung trust po, yung pagtitiwala po talaga. Hindi po tulad ng aking mga tauhan noon na mga balbal. Sorry to say that.
Eto po, may Hindi, mga sinabi niya rin nangingitlog pa nung- po. At ayan, medyo Tatlo lang pag nga, itlog dito medyo na, may kuya. pagka-abnormality na po yung mga itlog nila dahil may mahahaba, may oblong na oblong. So siguro tama lang guys na nagbigay na kami ng paligo. So sa mga eksperto po dyan, kung nanaisin po ninyo na magbigay ng advice po, baka pwede pong paki-comment na lang po sa comment section po kung ano po yung karapat dapat pong gawin sa mga ganitong alaga po guys. So first time lang po namin mag-alaga ng mga ganito, pati mga kambing, manok na ganitong klase. Pero dati po guys, lumaki din po ako sa farming at may mga idea na po tayo sa mga, kumbaga sa mga native chicken, native na baboy. May mga idea naman na po tayo dyan. So yun lang guys ang masasabi ko sa mga eksperto po dyan. Kung nanaisin po ninyong makatulong or magbigay ng konting instruction po sa pag-aalaga po ng mga ganitong klaseng manok, ay thank you so much po. God bless po sa inyo. At eto, ganito lang po ang ginagawa ko, lakas ng loob at syempre panalangin po, kasi sa lahat ng bagay sa Diyos tayo lalapit. Ito na po yung mga pan natin guys, day old chick natin. Ito po ay ako mismo, kami mismo ang nagsalang sa incubator. First na incubate po namin ang mga ito guys. So ito na po yung resulta. Kung baga naka 80% naman po ang aming first incubate, dahil nagsalang po kami ng 178 eggs at ang napisa po ay 137 guys. So ito guys ay nasa week old na, 8 days to 9 days na. So ganito guys yung itsura na po nila. So sa mga interesado guys na try na mag-alaga po ng mga ganito, ay mag-message lamang po kayo guys. At ito po ay nabigyan na namin ng unang bakuna, tulad ng B1 at isusunod po namin yung Lasota guys. So sa mga interesado, mag-PM lamang po kayo or mag-comment lamang po kayo para po sa gayon ay mapag-usapan po kung ano po ang gusto ninyo. At matry din po ninyo yung aking mga ginagawa guys. So masarap na mahirap, pero siyempre kailangan po nating magsakripisyo sa lahat ng bagay po. Kung gusto po nating umunlad ng konti, at mahirap naman po kung laging nag-uupo-upo na lang dyan or inaasahan po natin yung kapiranggot nating kinikita. So dagdagan po natin yung mga income natin para sa ganun po ay makakatulong din po sa ating mga pamilya sa mga panggastos po. At lalo na po kung katulad ko po kayo na may mga pinag-aaral, may mga bayarin. So hindi po masama na gumawa po ng ganito, dahil sa pagkakakitaan po ng malinis na paraan ay napakarangal po yan sa atin. So dito rin po mayroon po tayong alaga na 4 na Bengala. Hindi ko alam kung ganun po ba ang eksaktong pronunciation ng nila, Bengala. Eto medyo mailap itong mga klaseng alaga na ito. Lumilipad sila. Parang, kumbaga parang pugo. Excuse me.
try din po natin na mag-alaga ng ganito guys, kasi parang nakakatuwa na tinitingnan, nakakatanggal stress, minsan silang nagbibigay ng stress. Ganun lamang po ang buhay. At tulad niya ng sinabi ko, mas maganda na yung may alaga kaysa sa wala. So ganun lang guys, tiis lang, tiyaga at sakripisyo. Kung gusto po nating mabuhay ng marangal, at syempre dagdagan po nating mag-alaga. Tulad po nito, mayroon po tayong mga mix dito na alaga. May turkey, may gansa, mayroon din pong manok, at mayroong pato. So eto guys, hindi ko alam kung okay lang ba na magsama-sama ang mga ganitong klase ng alaga natin guys sa iisang lugar lang tulad nito. So yung mga nakakaalam po, baka pwede pong mag-comment dyan. At para sa ganun po ay malalaman din po namin. Bali, natutuwa lang po ako na marami pong alaga. Kahit wala po tayo dyan sa Pilipinas, kung magsesend sila ng mga videos or makikita natin sila sa CCTV, ay parang nakakatuwa po guys. So mga ganito lang naman ang kinakahiligan natin ngayon. Pero medyo may kabigatan po ang puhunan guys, hindi po basta-basta, lalo na kung ibibigay po natin lahat yung mga pangangailangan nila, tulad ng mga gamot, pagkain, bakuna, dahil hindi po pwedeng mag-alaga ng mga ganitong klaseng alaga kung titipirin po natin, lalo na po sa mga vitamins at saka gamot nila, mga bakuna guys. So talagang medyo mabigat po. At syempre, kung makakapagkatay man tayo pag uwi natin, pag nagbakasyon tayo, ay malaking bagay na rin po yun. Hindi na tayo mamimili. Kaya nga po nagpatanim tayo ng mga kalabasa, mais, napier, kompleto po tayo ng mga para may ipapakain po natin sa kanila na hindi po lahat binibili yung mga binibigay nating pakain, lalo na sa ating mga baboy guys. So ito guys, yung mga breeder ko sa baboy, may 3 pa po akong natitirang breeder sa native pigs po natin. At kung di ako nagkakamali, ito yung kawawalay lang. Tapos eto po yung mga anak niya po na winalay guys. So mga upgraded na po ito guys. So may mga puti na, medyo makikita po natin na medyo malalaki na po sila. Hindi na po sila tulad ng mga native talaga. At dito siguro magdadagdag po tayo dito ng gagawin nating breeders. So ito po yung bago natin na itong black, bali na sampahan na po ito. So buntis na ngayon, mga after 3 months, mga anak na siguro. At ito naman yung bulugan natin guys. Bali tayo na po ang nagpalaki dito. Biik po na binili ko ito sa aking pamangkin. Ito po ay pure durok po. Maganda pong klase ng barako. At ito medyo malaki na siya. Nasa 100 plus kilos na po ito. So dito naman tayo guys. Ito po yung mga 2 weeks or 3 weeks old na itong mga baboy natin ito. So ito yung mami nila, nanay. At mayroon po tayong 8 yata, pero namatay ang isa. So 7 na lang po ang natitira. Pero okay na rin po guys. Salamat sa Diyos at mayroon po tayong mga ganitong blessings na dumadating sa ating buhay. Although hindi pa po naman tayo kumikita guys. So eto, mayroon po tayong available na pang-lechon dito. At sa mga interesado po, mag-PM lamang po. Kung hindi man po mabebenta ito, palakihin natin ito na dahil marami po tayong pakain na kalabasa at saka mais.
mga gulay na patanim po natin. So, thank you so much guys and I love you all.